Finally in-reveal na kung anong true full Zoan form nitong si Loki. Isang napakalaking colossal black dragon na nagdadala ng massive na snow at ng thunderstorm. Sa pagdating na ito nitong si Loki sa kanyang black dragon form, kasama niya pa dito ang Gear 5 form nitong si Luffy na ang kanyang Sun God Nika form at syempre ang legendary weapon ng Elbaf na nagtataglay din ng isang legendary devil fruit na itong si Ragnir na nasa kanyang squirrel form. Nakasakay silang dalawa sa likod nitong si Loki. At huwag kayong malito guys, kung ikinukumpara nyo ang itsura dito ni Luffy kay Loki, nagkakamali kayo at huwag kayong malilito. Ang form na ito nitong si Luffy ay nasa kanyang giant form na kung tatandaan nyo, mas malaki pa ito sa Onigashima. Mas malaki pa siya dito kaysa kay Kaido. Kaya nga kung mapapansin nyo guys, mas malaki pa dito si Luffy kaysa kay Ragnir. Si Ragnir na alam nyo naman tanging mga ancient giant warrior lamang makakagamit. Pero mas malaki pa ang isang sungay ng Black Dragon form nitong si Loki kumpara sa kanilang dalawa. Just imagine kung gaano ito kalaki. Halos kasing laki niya na ang isang island. O baka nga, mas malaki pa. At alam nyo na guys kung anong ibig sabihin nito. Patapos ang mga Holy Knights ngayon. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece chapter 1174. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo na ang bell button para automatic man-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay The Strongest in the World. Na para bang dito pa lang guys, alam nyo na talaga kung sinong tinutukoy. Binanggit ko na sa intro pa lang. As for the title page naman, makikita natin na dahil ang title nga ay The Strongest in the Whole World, mapapakita at mafe-feature dito ang former Pirate King na si Roger habang binabahog at pinapakain ng isang T-Rex. Unang parte ng chapter na ito guys, galit na galit at napipikon na itong si Summers. Hindi niya sinisisi ang sarili niya dahil alam nga natin na napaka-arrogante ng matandang ermitanyo na ito. Ang sinisisi niya dito guys ay ang Demon Nightmare. Ayon dito kay Summers dahil sa nightmare na yon, hindi lamang nawasak at nawala ang kanilang transportation ship, nabawasan din ang ulap na sasalo dapat sa mga bata na nangangahulugan na hindi nila mapipigilan ng araw, mahuhulog ang mga bata, mamamatay silang lahat. Sinubukan niya ditong kontakin itong si Gunko para i-retract ang kanyang mga arrows para mapigilan ang pagkamatay ng mga potential hostages nila. Pero ang problema, hindi sumasagot si Gunko guys. Dahil alam naman natin ang dahilan. Wala nang consciousness ngayon ni Gunko dahil in-overwhelm na ito ni Imu. Ayon dito kay Summers, pagkakataon nito. Dahil dito pwedeng ibaling niya ang sisi. Ibaling niya ang pagkakamaling ito kay Gunko habang siya naman i-enjoy na lamang niya ang scenery na ito. Dahil nakikita niyo naman guys, literal na sadista talaga itong si Summers. Dahil nakikita niya na nahihirapan ng mga parents, nahihirapan ng mga hostage na bata dahil alam nila na inevitable ng pagkamatay nila. Walang makakapigil sa direksyon na itinuturo ng arrows nitong si Gunko. Tuwang-tuwa pa itong si Summers habang sinasabi na what a delicious way to die. Nagsagawa pa nga dito ng parabang isang role play itong si Summers habang sinasabi na ang mga PTA members at ang lahat ng mga estudyante na parabang itinuturing niya na siya ang president or principal ng ginaganap na event na ito. Sinabi niya na dahil hindi na daw sila makakasakay sa ship, ang lahat ng mga batang ito ay mapupunta na sa kanilang kamatayan. Walang sasalo sa kanila at walang makakapigil sa mga arrows na nagtuturo ng direksyon na pupuntahan nila. Na-explain ko na ito guys before at sa previous chapter wala na nga guys ang kanilang transportation ship. Wala na rin ang mga sea clouds na dadaanan dapat ng mga ship na yon. Which means kapag nagpatuloy ang mga bata sa paglalakad, mauhulog sila. Hindi sa Sunrealm, kung hindi sa Underworld. Just imagine kung gaano yung kataas. Oo, nakasurvive dito si Loki, pero wag natin siyang ikumpara sa mga batang ito. Loki is just built different. Ang malala pa dito guys, ayon sa mga magulang ng mga batang ito, hindi lamang sa siguradong mamamatay sila sa pagkahulog sa Underworld, hindi na nila matatagpuan ang bangkay nito. Especially since, piling-pili lang mga tao na pwedeng pumunta sa Underworld at sobrang lalim nun. Sobrang dami ng mga napakalalakas na halimaw doon kaya hindi talaga sila doon pumupunta. Si Oimo naman guys na ang isa sa mga members ng Giant Warrior Pirates, tinatangka niya na iligtas ang kanyang sariling apo. Kahit alam niya na delikado,
Kahit alam niya na hindi niya ito kayang pakawalan, sinakripisyo niya na ang kanyang dalawang magkabilang kamay para subukan na alisin ang mga vines na nakabalot sa kanyang apo. Nalaman naman nitong si Killingham ang tungkol sa nangyayaring sitwasyon dito sa area ni Summers, na dito pa lang alam na ni Killingham na may binabalak na masama itong si Summers. Umalpak na nga siya, may pagbabalingan pa siya ng sisi dahil sa kanyang ginawang pagkakamali. Nagawa na daw nila ang lahat, complete preparation, successful na sana ang operation nila. Nasa port na daw ang mga bata, sasakay na lamang sana sila sa loob ng transportation ship, hindi pa nila nakumpleto. Dito'y alam niya na itong si Summers talagang may kasalanan. Kahit nabutas na ang kamay nitong si Oimo, sinusubukan pa rin niyang pigilan sa paglalakad ng kanyang apo. Not until ang apo niya nang nasasaktan dahil tinatamaan na ito ng mga vines na hawak-hawak niya. Dahil doon isinuko na ito ni Oimo. Wasak-wasak na ang kanyang mga kamay, wala pa siyang nagawa para pigilan ng kanyang apo. Kaya dito ay napagdesisyonan at kinonfirm talaga ni Oimo na wala silang choice. Kung hindi nila mapipigilan ang mga arrows, hindi nila mapipigilan ang mga bata. Galit na ang lahat ng mga magulang pati ng mga teachers, especially since ano nga bang magagawa nila kung hindi ang titigan na lamang mga bata. Hindi nila ito mapipigilan, hindi nila ito may liligtas dahil hindi din naman nila kayang sirain ang arrows ni Gunko. Ang mga bata naman sa sobrang lungkot, iniisip na baka divine punishment ito sa kanila, na baka parusa ito ng mga gods dahil nga mga sutil at mga suwail daw sila. Hindi daw sila nagbe-behave. Maging itong si Colon, alam natin na napakatapang, napakatigas ng pagmumukha nito guys, dumating sa punto na nabasag ng kanyang will. Natakot na din siya at nagsimula na siyang umiyak habang humihingi ng tulong sa kanyang magulang. Na alam naman natin guys, si Ripley lang ang present dito. Tinamaan na nga ng vital injury itong si Gyaban sa previous chapters. Maging ang ibang mga bata, pareho na rin ang nararamdaman. Sinusubukan pa nilang magmatigas nung una, pero ngayon na malapit na silang mahulog, unti-unti na talagang nabasag ang paninindigan nila. Nagsimula na silang mag-iyakan, rason kung bakit mas lalong nag-enjoy itong si Summers sa pinapanood niya. Not until itong si Ripley, hinarangan itong si Colon na nasa pinakaunahan ng pila, sinalo niya ito. Kahit tinamaan siya ng napakaraming mga thorn ng vines ni Summers. Kitang-kita niya naman guys, napakalala ng sugat dito ni Ripley. Tumagos ito maging sa kanyang sariling katawan. Hindi ito mababaw, tumagos ito sa katawan niya. Dito'y sinabi nitong si Ripley, sorry daw dahil hindi niya mapipigilan ang pagkahulog nitong sila Colon. Pero kahit ganon, okay lang daw yon. Hindi daw niya hahayaan na mamatay ang kanyang anak ng mag-isa. Na para bang sinasabi at inaamin niya na dito kay Colon na mamamatay sila, but in the very least, magkasama silang mag-ina. At dito nga ay isa-isa nang nahulog ang mga bata habang itong si Summers tuwang-tuwa at talagang naluluha pa sa sobrang saya sa pinapanood niya. Hindi lamang si Ripley, maging ang iba pang mga magulang, maging ang iba pang mga bata, maging itong si Ange na wala naman talagang anak, napasama dito dahil gusto niyang iligtas itong si Joanna na wala ng mga magulang. Maging itong si Rodo, hinabol talaga itong si Bjorn bago ito mahulog. Kahit umiiyak din si Rodo, sinusubukan niyang i-console at pakalmahin ang kanyang nakababatang kapatid. Habang nakikita nitong si Summers na unti-unting bumabagsak ang lahat ng mga batang ito, tuwang-tuwa pa siya. Iniinsulto niya pa ang mga higanteng ito dahil kung sakali lang daw na hinayaan na nilang mahulog ang mga bata, 10 walang kwentang mga bata lamang mamamatay. Pero ngayon, since sinubukan pa nila itong iligtas, kahit na alam na nila na hindi naman nila ito may liligtas at matadamay lang sila sa pagkamatay, magkakaroon ngayon ng more than 10 deaths, magkakaroon pa ng 20 pagkamatay na hindi naman talaga kinakailangan. Na para bang gustong sabihin dito guys nitong si Summers, hayaan na lang nilang mamatay ang mga bata dahil hindi naman talaga nila ito may liligtas in the first place. Pero sa pagkahulog ng mga batang ito, kasama ang kanilang mga magulang, ang kanilang teachers, ang kanilang kuya, ang kanilang pamilya, nagulat na lamang sila. Pagmulat ng mata nila, hindi pa sila patay, bagkus buhay silang lahat. Dito ay ginising pa nga ng kanyang anak na si Colon itong si Ripley. Habang sinasabi na hindi pa sila patay, hindi itong afterlife, buhay pa silang lahat. Walang namatay sa kanilang lahat ng mga nahulog. At makikita natin dito guys, meron ditong parabang mga mountains. However, hindi ito mountains, alam nyo na kung ano ito. Ito ay ang spikes. Ang parang mga matitilos na bagay sa likod ng spine ng isang dragon. Pero alam din naman natin na hindi sapat ang balat ng isang napakatigas at napakakunat na dragon para saluhin sila. Dahil most likely kung ginawa yun ng dragon na ito, baka nadurog din sila sa impact. Dahilan kung bakit
nandito guys itong si Luffy. Sa pamamagitan ng kanyang Gomu Gomu no abilities, nakapag-create siya ng malambot na kasyon na dahilan kung bakit hindi sila na-injure sa pagbagsak nila. At hindi na natin paiikot-ikutin ito guys, nabanggit na natin ito sa intro. Ang dragon na ito ay walang iba kung hindi si Loki. Ayon dito kay Loki, wala siyang pakialam sa mga batang ito. Kahit alam natin deep inside, tutulungan niya talaga ito if he ever gets the chance. Sadyang gusto lamang magpakitang matapang at cold and heartless nitong si Loki dahil ayaw niyang ipakita na malambot ang puso niya. Sinabi dito ni Luffy na buti na lamang daw napadaan sila ng mahulog ang mga higanteng ito. Dahil kung hindi, baka nahulog talaga sila sa underworld. Na sinagot ni Loki na wala siyang pakialam, hindi niya tutulungan ang mga ito. Sadyang nabagsak lamang ito sa kanyang likuran. Idinagdag niya pa na once na nakaakyat na daw sila sa Sun Realm, kailangan nilang lahat na umalis sa likuran niya. Ang lahat ng mga bata, ang lahat ng mga magulang at maging itong si Luffy na nasa kanyang Gear 5 form. Dahil kapag hindi daw sila umalis, baka madamay lang sila sa gagawing pakikipaglaban nitong si Loki. Sa Sun Realm naman, bigla-biglaan na lamang pumatak ang snow. Hindi lang yon, kasabay ng snow na ito ay ang napakatinding thunderstorm. Literal na umuulan ng kidlat ngayon dito sa Sun Realm. Rason kung bakit, maging ang mga nightmares, hindi pinipili ng mga kidlat na ito. Maging ang mismong tower, ang mga puno, umuuga daw ng napakalakas. Para bang nagkakaroon dito ng isang massive na earthquake. Dito ay para bang napansinan ni Harul kung ano nangyayari. As if, nakita niya na ito before at alam niya kung ano ang padating. Ayon dito kay Harul, sa isang araw, isang strange day, magkakaroon ng napakalakas na snow na kasabay ang isang napakatinding lightning and thunderstorm. And along with it, maririnig nila ang sounds, ang drum of liberation. At sa mismong araw na yon, mag-a-appear ang Sun God Nika dito sa Elbaf at magsisimula ang liberation nila. At dito nga guys, makikita natin na unti-unti nang umaangat ang spikes ng dragon form nitong si Loki mula sa Sun Realm. Kitang-kita ito nitong si Summers, nagulat at hindi maipinta ang muka. Nakita din ito nitong si Imu, as if alam niya na ito ang inaantay niya. Ito ang power na gusto niyang ma-acquire pero hindi niya nakuha. And for the final page para sa chapter na ito guys, isang napakatinding double spread panel na nagfi-feature sa full Zoan form nitong si Loki. Isang colossal na black dragon. At kung iniisip nyo guys na normal na dragon lang ito, dyan kayo nagkakamali. Napakalaki nito guys. Sobrang laki to the point na ang iba pang mga nightmares nagmumukhang maliliit na mga pets na lamang para sa kanya. At hindi lang yon, tulad ng binanggit ko sa inyo kanina, ang dalawa nitong si Ragnir at nitong si Luffy ay nakasakay sa kanyang likuran pero nagmumukha itong maliliit na bagay lang. Don't forget, ang version na ito ni Luffy ay ang kanyang giant form. Napakalaki ni Luffy guys. Mas malaki pa siya sa ibang mga higante pero ngayon, nagmumukha siyang normal sa uluhan nitong si Loki. Literal na napakalaki nitong si Loki guys. Just imagine, ang Draugr kanina na sobrang laki, mas malaki pa kay Loki. Ngayon, nagmumukhang sobrang liit na kumpara sa kanyang Black Dragon form. Maging ang Nightmare Dragon na ang pinakamalaking nightmare, nagmumukhang sobrang liit na din kumpara dito kay Loki. At kung hindi pa kayo convinced sa bagay na yon, tingnan nyo na lamang ang size nitong si Ragnir sa may uluhan nitong si Loki. Sobrang liit niya guys, mas malaki pa si Loki sa kanya. Naaalala nyo ba ang pagkikita nitong si Loki at ni Ragnir? Nagpapangabot lang ang size nila. Pero ngayon, para bang tuldok na lang itong si Ragnir kumpara dito sa kanya. At hindi na din dito argumento guys ang kung gaano kalaki itong si Kaido kumpara dito kay Loki. Tandaan nyo ang itsura nitong si Kaido nang makipaglaban siya sa giant form nitong si Luffy. Sobrang liit niya guys. Ginawa pa nga siyang jumping rope nitong si Luffy. Pero ngayon, titigan nyo ang itsura ni Luffy kumpara dito kay Loki. Literal na bulate talaga itong si Kaido kumpara dito kay Loki. This is definitely the ability na tinutukoy ni Rox before na ang dalawang abilities, ang dalawang devil fruit na kayang magpatumba kay Imu, na ngayon magkasama na at handang makipaglaban sa mga Holy Knights at kay Imu mismo dito sa Sun Realm. However, this is where the chapter ends. Pero wag kayong mag-alala, gagawa pa tayo ng analysis video tungkol dito dahil sobrang dami ng mga bagay na hindi natin nahimay sa chapter na ito. At tulad ng dati, ang video na yon ay mai-release natin by Monday. Be sure na naka-like,
nakasubscribe at na-ring nyo na ang bell button para ma-notify kayo pag release natin ng video na yon. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-follow at mag-like na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.